Yun, no? So, nandito tayo sa second week ng ating series, The Tale of Ridiculous Faith. And last week, ang topic natin is burning clothes. So, lahat ng mga bagay na naghihinder sa atin para i-follow yung Panginoon, kailangan na natin iwan. And katulad ng ginawa ni Elisha, hindi naman nire-require sa kanya ng Panginoon na sunugin yung kanyang mga equipments at ipakain yung kanyang mga alaga sa iba, pero ginawa niya para wala nang balikan. Diba? Hindi nire-require ng Panginoon, pero ginawa niya kasi wala nang balikan. Talagang 100%, more than 100% beyond that, Elisha is willing to follow God. Diba? Grabe yung faith na pinakita sa atin ni Elisha. And today naman, ang topic natin is about digging ditches. Sabi yung ditches, minakalam ba kung ano yan? Yan? Wala? Yan. So sa Tagalog, sinearch ko sa Google, kanal. Yan. So ngayon pala ay magbubungkal tayo ng kanal. Yan. Sino merong dalang pala? Ba't wala kayong dalang pala? Yan. Meron dito kutsara. Kamay lang. Pag inutusan ba tayo ng Panginoon na magbungkal ngayon, gamit yung kutsara, papayag ka ba? Ayan. So ridiculous faith, tama? Okay, digging ditches. Para lang magkaroon tayo ng context sa pag-uusapan natin. Ha? Ngayon, alam ko, hindi sa inyo lahat nagbabasa ng Biblia. How sad. Joke lang. Wala akong masyadong makita. Medyo malabo yung mata ko. Ayan, so, para magkaroon tayo ng context, noong unang panahon, nagsama-sama yung mga hari, yung tatlong hari against Moab, or yung king ng Moab. Anong mga hari yan? Hari ng Israel, hari ng Judah, at hari ng Edom. And syempre, pupunta sila sa gera, that's 3 versus 1. Tama? Sa totoo lang, that's an overkill. Tama? 3 versus 1, wala na. Tapos na. 'Di ba? Wala nang palag yung Moabites. Tatlong hari ba naman Tatlong armies ba naman, tama? But habang sila ay papunta dun sa gera, 7 days silang naglalakad kasama yung kanilang mga horses siguro, yung mga pagkain nilang, mga hayop. Bigla silang nawalan ng tubig. Ngayon, nagkaroon sila ng matinding pangangailangan. Matinding pangangailangan. That's 3 versus 1. Kaya lang, wala silang tubig. Ewan ko lang mangyari sa armies nila. Lantutay. Tama? Kahit 3 versus 1 pa yan. Kahit gaano pa sila ka-confident sa kalakasan ng army nila. 3 versus 1, kung gutom naman, kung lantutay naman yung soldiers nila, edi talo sila. Tama? So meron silang malaking pangangailangan. At tayo, bilang isang Kristiyano, lagi tayong nangangailangan. Totoo? At meron tayong mga pangangailangan na parang imposible para sa atin. Na parang imposible para sa atin. Kaya yung principle natin ngayong umagang ito, nasa notes niyo yan kung meron kayong copy, basahin niyo yan dito sa ating PowerPoint. Ang sabi rito, this is the principle, your greatest need becomes a blessing when it drives you to depend on God. Amen? Amen. Pag yung pangangailangan natin, dinadala tayo para umasa sa Panginoon, nagiging blessing yung pangangailangan na yan. Katulad nung nangyari on the past. Sa time ni Prophet Elisha. So, basahin lang natin yung mga verses na ito para mas lalo nating maintindihan. So, the king of Israel set out with the king of Judah and the king of Edom. Tatlong hari. After a roundabout march of 7 days, the army had no more water for themselves or for the animals with them. What? Diba? Sabi ng hari. What? Kasi very confident sila Pupunta sila sa gera. Ang dami nilang resources, dami nilang tao, dami nilang sundalo, panalo na to. And then walang tubig. What? Exclaimed the king of Israel. Has the Lord called us 3 kings together only to deliver us into the hands of Moab? Nagrereklamo na sila. Nagrereklamo na sila sa Diyos. Kasi akala nila yun yung will ng Panginoon Pero bakit ganito yung nangyayari? Kala ko ba, pinagsama-sama tayo ng Panginoon. Pero anong mangyayari? Mukhang matatalo tayo, sabi nila. But Jehoshaphat asked, is there no prophet of the Lord here through whom we may inquire of the Lord? Alam mo, pag tayo confident, na kaya natin yung mga kailangan natin, kaya natin acquire yung mga pangangailangan natin, hindi tayo lumalapit sa Panginoon.
Diba? Strong and independent, sabi nga. And lahat tayo ganyan. Whether you like it or not, madalas, dahil kayang-kaya natin, dahil confident tayo na kaya nating kunin, hindi tayo dumidepende sa Panginoon. Nangyayari yan. Pero the moment, no, na pinakita sa atin ng Panginoon na meron kang pangangailangan, saka lang tayo lumalapit sa Diyos. Alam mo, nakakalungkot, Kristiyano, maraming tao ganon, lumalapit lang sila sa Panginoon kapag meron silang pangangailangan. Pero pag wala silang pangangailangan, komportable, hindi sila lumalapit sa Panginoon. Kaya minsan, ito, kaya minsan, nagbibigay ang Panginoon, Diyos na mismo nagbibigay sa atin ng problema. Diyos na nagbibigay sa atin ng trials and struggles. Para paalalahanan tayo, sampalin tayo. Di ba? Kausapin mo naman ako. Huwag tayo maging katulad ng mga tao on the past na nakalimot sa Panginoon at lalapit lang kapag may kailangan. Hindi ang pangit ng tuwing magpe-pray tayo, luging sana ganito Panginoon, ito ang kailangan ko. Pangit yung ganung prayer. Tama? Minsan, magpe-pray ka, sana puro praises and puro worship naman, puro pasasalamat, puro gratitude naman. Hindi lang sa panahon na ikaw ay nangangailangan. Amen? Amen? So, isa sa hari, si King Jehoshaphat asked, "Is there no prophet of the Lord here, through whom we may inquire of the Lord?" And an officer of the king of Israel answered, "Elisha, son of Shaphat, is here. He used to pour water on the hands of Elijah." And si Elijah, sikat na sikat noon eh. Pagdating sa mga miracles, pagdating sa tubig, kilalang kilala siya. Nagkataon na si Elisha, yan yung disciple kumbaga, o mini-mentor ni Elijah. Tama? Kung si Elijah, kaya niya mag-perform ng mga miracles, gamit yung tubig, baka si Elisha din. So, nagkaroon ngayon ng pinresent ngayon si prophet Elisha. And Jehoshaphat said, "The word of the Lord is with him." So, the king of Israel and Jehoshaphat, yung king of Judah, and the king of Edom went down to Elisha. Yan yung nangyari. Nung panahon na nangangailangan sila, lumapit sila sa Panginoon. Pero nung sila ay confident na kaya nila i-conquer yung dapat nila i-conquer, hindi sila lumapit sa Panginoon. Huwag tayo maging ganyan, Kristiyano. Huwag tayo maging ganyan. Always pray sa Panginoon. Kung komportable ka, wala ka masyadong pangangailangan, ipagpasalamat mo sa Panginoon. Ikwento mo sa Panginoon. And huwag mong kukunin yung credits kasi ang credits laging sa Panginoon. Amen? Amen? So Elisha said to the king of Israel, dito medyo may attitude si Elisha. Mayabang si Elisha. Totoo lang, mayabang. Isipin mo, no? Hari yung mga kausap niya, hindi lang isang hari, 3 hari kausap niya. Elisha said to the king of Israel, may attitude dito si Elisha, "Why do you want to involve me? Go to the prophets of your father and the prophets of your mother." Bakit kayo sa akin lumalapit? Di ba? Doon kayo sa propeta ng mga magulang ninyo. Bakit kayo sa akin lumalapit? Sabi ni Elisha. Grabe yung confident, yung boldness ni Elisha noong mga panahon na to, no? Yung attitude niya. Sabi ng king of Israel, "No, because it was the Lord who called us 3 kings together to deliver us into the hands of Moab." And Elisha said, "As surely as the Lord Almighty lives, whom I serve, if I did not have respect for the presence of Jehoshaphat, king of Judah, I would not pay any attention to you." Yung sinabi niya sa 3 hari, mayabang, tama? May attitude, tama? Pero ganun siya ka-confident eh. Kasi si Elisha, ang kanyang faithfulness, hindi dun sa hari, nasa Diyos. Tama? Kaya sinabi niya "As surely as the Lord Almighty lives, whom I serve." Tama? Doon kasi siya nagsisilbi sa Panginoon. Kaya ganoon na lang niya kung paano niya kausapin o address yung mga hari. Kung hindi dahil lang sa hari ng Judah, hindi ko kayo pagbibigyan. Hindi ko kayo pakikinggan. Hindi ko kayo papansinin. And sabi ni King Elisha, inutusan pa niya, pagkatapos niyang siguro kausapin in a rash way or in a rude way, inutusan pa niya, "Bring me a harpist. Bigyan niyo ako ng isang musician. Bring me a harpist." Ayan, kaya tayo, no? Before tayo
makinig ng salita ng Panginoon, meron tayong praise and worship. Diba? Yun yung principle na ginagawa na noon ni Elisha. And sa atin din, dapat araw-araw, minsan kulang yung pag-pray, minsan kulang yung magbabasa kagad ng Biblia, minsan kailangan i-set yung mood eh. Tama? And very helpful yung music. And personally, sa akin din, very personal experience ko, every time na mag-aaral ako, every time na minsan sa umpisa ng trabaho, papatugtog na ako ng praise and worship. Minsan during work eh. Minsan buong shift. Praise and worship tumutugtog. So para lang ma-bring yung mood, para gusto ma-feel ako ng banal na espiritu. Ganun din yung ginawa before ni Elisha. So pwede niyo rin gawin yan personal, tama? Kasi minsan pag nagbabasa kayo ng Biblia, parang walang revelation sa akin. Maybe baka kulang lang. Baka kailangan mo muna i-set yung mood. So, praise and worship, nakakatulong yan. And then it happened, when the musician played, that the hand of the Lord came upon him. And he said, "Thus says the Lord, make this valley full of ditches." Grabe yung inuutos sa kanila, no? Grabe yung instruction ni Elisha. Napahiya na yung 3 hari, inutusan na para bigyan siya ng harpist, uutusan na naman. And take note, pagod at uhaw yung kanyang mga sundalo. Yung Israel, Judah, tsaka yung Edom or Edomites, ang hinihintay nila, ulan. Pero ang sagot sa kanila ng Panginoon, magtrabaho kayo. Magbungkal kayo ng kanal. Diba? Alam nyo, maraming ganyang beses sa buhay natin na bago ipakita ng Diyos yung faithfulness niya, kailangan mo munang i-prove sa Kanya yung faith mo. Totoo yan. Maraming beses ganyan. Ganyan yung buhay natin bilang isang Kristiyano. Maraming ang pangako ang Panginoon. Tama? Pangako na hindi ka pababayaan. Pangako na bibigyan ka ng provision at hindi magkukulang. Pero bago niya ibigay yon, kailangan mo na ipakita mo muna sa Panginoon yung pananampalataya mo. Dito, hindi naman kailangan ng Diyos na maraming sundalo eh. Hindi naman kailangan ng Diyos na mga sundalo na uutusan na gumawa ng kanal eh. Hindi eh. Kasi with just a snap, may dagat. With just a snap, may ilog. Diba? With just a snap, may falls. Out of nowhere. Baka bigla na lang magulat ka, may tumubong bundok, tas may falls na. Walang imposible sa Panginoon. Tama? Walang imposible. Pero inutusan niya yung mga 3 hari, yung mga armies, dig ditches. Pakita niyo muna sa akin yung pananampalataya ninyo. Kasi most often, when we are about to step up our faith, mga bagay na seems impossible para sa atin, meron muna ipapagawa sa atin ng Panginoon para i-prove natin sa Kanya yung ating pananampalataya. Amen? Amen. At kailangan natin gawin kahit na nonsense. Kahit nonsense. Alam mo, marami sa Biblia ganyan. Isang example si Abraham. Binigay sa kanya yung kanyang anak. Tama? Na ang tagal-tagal niyang hinintay. Tama? Matanda na sila, nagkaroon sila ng anak, and utos ng Panginoon, isacrifice mo. Pero alam ni Abraham na kayang i-resurrect yung kanyang anak. So, ginawa niya. Tama? Ginawa niya. By faith. Isang example, si Noah. Sa time ni Noah, wala pang taong naka-experience ng ulan. Wala pang taong naka-experience ng baha. Wala. Hindi pa umuulan noon. Wala pang baha noon. Pero ang sabi ng Panginoon kay Noah, magkakaroon ng ulan, magkakaroon ng baha, gumawa ka ng arko. Hindi pa siya naka-experience ng ulan, hindi pa siya naka-experience ng baha, pero naniwala sa Panginoon, gumawa siya ng arko. Problema sa ating mga tao, to see is to believe. Tama? Pero baliktad dapat ang pananampalataya. To believe is to see. Amen? Amen. And katulad na sinabi ko sa inyo kanina, every time na mag-step out ka sa iyong pananampalataya, hindi yan komportable. Yung mga taong naka-experience na yan, alam yung sinasabi ko, hindi yan komportable. Totoo, minsan atras abante ka.
Atras? Ay, atras yan, atras. Abante. Ha? Iba yung atras ko, no? Totoo yan, Kristyano. Totoo. Pag tinatawag ka ng Panginoon na mag-step out sa iyong pananampalataya, you will be self-defeated. Matatakot ka. Aatakihin ka ng anxiety. Marami kang what if I fail, what if hindi ganyan, what if hindi ganyan. Maraming what ifs. But you have to overcome that what if and trust God. Pero pag na-overcome mo naman yan, nag-breakthrough ka na, diba? Natalo mo na yung sarili mo. Sabihin ko sa iyo, mararush ka ng adrenaline. Magkakaroon ka ng adrenaline rush. Kasi na-overcome mo yung sarili mo at maghintay ka na ng milagro mula sa Panginoon. Ako, nakuwento ko na to sa inyo before. And papaikliin ko na lang. During pandemic, before pandemic, I had decided a date kung kailan ko pakakasalan yung, o kailan ako magpo-propose kay JM, na asawa ko na ngayon. Kaya lang nagkataon, pandemic. Tama? Exact date, kung saan pinag-pray ko, hindi ko napuntahan si JM para mag-propose. Delayed na 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan. But before pandemic, talagang pinagpipray ko yan ng ilang buwan, ng ilang linggo. And during those time na pinagpipray ko, I'm very confident na mangyayari on that exact day. Pero hindi nangyari. Alam ko ba't hindi nangyari? Kasi walang trabaho yung parents ko. Ako lang yung may trabaho. I need to provide for them. Kaya meron akong ang tawag mo rito, atras sa bante rin ako eh. Magpo-propose na ba ako? Kasi pag nag-propose ako at ikinasal kami, kailangan kong iwanan yung mga magulang ko. Iniisip ko, paano kakainin nila? Diba? Paano kaya yung mga bills nila? Alam mo, hindi ako pinatulog ng Panginoon. Bahala ng Panginoon. Kung ito ang will niyo, ito yung calling niyo, sige. So, ginawa ko, nag-order ako ng ring, wala nang salita-salita, pumunta ako sa kanila, hindi ko na siya tinanong, nilagay ko yung ring. Ha? Nilagay ko na yung ring. Hindi na ako nagtanong. And then, kinasal kami. Alam niyo, nung umalis ako sa bahay, di ko nga alam, pero feeling ko, sumpa ako sa bahay eh. Kasi nung umalis ako, bilang bumuhos yung biyaya sa kanila eh. Nagkatrabaho yung nanay, tatay, kapatid ko. Nakapagpatayo sila ng bahay. High ceiling. Kahit tumalon ako, hindi ko abot yung ceiling. Pag pumupunta kami, malamig. Samantalang kami mag-asawa, siksikan kami sa maliit na kwarto para lang makasurvive sa init ng panahon ngayon. Kaya feeling ko minsan, ako yata yung sumpa sa bahay na to. Sa pamilyang to. Umalis ako, biniyayaan kayo ng sobra-sobra. Alam mo, when you step out of your faith, hindi talaga komportable. Totoo yan. Pag naramdaman mo yan, kailangan mong talunin yung sarili mo at magtiwala sa Panginoon. Napakaganda ng sinabi ni Elisha rito. Sabi niya rito, you will see neither wind nor rain, yet this valley will be filled with water, and your cattle and your other animals will drink. Magandang gawing life verse to. Sabi ni Elisha, this is an easy thing in the eye of the Lord. Pwede mo bang sabihin natin yan sabay-sabay? In 3, 2, 1, go. This is an easy thing in the eyes of the Lord. Pag meron kang pangangailangan na tingin nyo imposible para sa'yo, sabihin mo tong mga salitang to. Magtiwala ka sa Panginoon by faith, no doubt. Sabihin mo, walang mahirap para sa Diyos. Walang mahirap para sa Panginoon. Pero, kailangan mo na ipakita yung faithfulness mo sa Kanya. O yung faith mo sa Kanya. Bago niya ipakita yung Kanyang faithfulness sa'yo. Kailangan mo munang magpala ng kanal. So, meron ba kayong pala sa bahay ninyo? Biro lang. Then, this is an easy thing in the eyes of the Lord, and He will also deliver Moab into your hands. Faith that works. Alam niyo yung salitang faith, gas-gas yan eh. Tama? Have faith. Ilang beses nating narinig yan? Pagka meron kang kausap na kapwa mo Kristiyano, sabi natin, disciple mo or grow group leader o si pastor minsan, o kaya kaibigan mo, na kapwa mo Kristiyano, sabihin sa'yo, have faith. Di ba? Ilang beses nating narinig yung salitang yan, have faith. Tama? Pero gusto niyo ba magkaroon ng faith na talagang effective?
at nag-work? Kasi ba magkaroon ng ganyang faith? Kasi lahat tayo, tama? Mayroon tayong pananampalataya. Yung pananampalataya natin, nagmumula yan sa Diyos mismo, sa Panginoon. Jesus is the source of our faith. Siya yung author and perfecter of our faith, Panginoong Jesus. Kaya kung hindi ka nakaasa sa Panginoon, ang faith mo ay yung sarili mo lang. Kaya mahalaga, Kristiyano, na dapat hindi sa kagalingan mo, hindi sa talino mo, hindi sa kumpanya, yung security, kundi nasa Panginoon. Dapat ang object of faith natin, hindi tayo, hindi ibang tao, hindi bagay, kundi yung Diyos mismo. Kasi sa Panginoon, hindi nagmamatter kung malaki o maliit yung pananampalataya mo eh. Kasi pag bago kang Kristiyano, maliit talaga yan, sa umpisa. Tama? And over time, pag na-experience mo yung Panginoon, mas lumalaki. Tama? So hindi nagmamatter sa Panginoon kung malaki o maliit yung pananampalataya mo. Nagmamatter kung kanino ka ba nananampalataya sa Kanya. Tama? Parang yung upuan na yan, no? Tama yung upuan na yan. Wala akong may ipakitang ibang example eh. Sabihin natin ito, kahoy, tama, hindi siya upuan. And pag binigay mo 100% confident that this, hindi ko alam kung tawag dito, can hold you. Sa tingin ko, hindi ka kayang i-hold nito. Tama? Pag umupo ka dito, tutumba ka. Tama? Kahit gaano pa kalaki yung pananampalataya mo rito, tumba ka. Pero ibigay mo sa akin yung upuan na yan, pakibigay. Pag umupo ka dito, kahit maliit yung pananampalataya mo, kaya kang i-hold. Tama? Pag dito ka umupo, kahit 100% faith mo, kahit gaano pa kalaki yung confident mo, na kaya kang i-hold nito, tumba ka. Pero dito, maliit, malaki yung pananampalataya mo, kaya kang i-hold. Kaya dapat yung pananampalataya natin sa Panginoon. Hindi sa sarili, hindi sa kumpanya, hindi kahit kanino, kundi sa Panginoon lang. Tama? Yung pananampalataya natin sa Panginoon. Okay lang kung umpisa maliit. Diyos na nagbigay niyan, diyan niya mag-uumpisa. Pero habang tumatanda ka, na nararanasan mo yung milagro ng Panginoon sa buhay mo, lumalaki at lumalaki. Ang masakit, maliit nung una, ilang taong ka na Kristiyano, maliit pa rin. Yun ang problema. Ibig sabihin nun, hindi ka nag-step out sa iyong pananampalataya. Okay? So the moment na mayroong pinagagawa sa iyo ng Panginoon, and marami ka ng what ifs, pag pumasok ka doon, alam mong hindi komportable, alam mo, magtiwala ka sa Panginoon, magugulat ka. Kahit minsan yung pinagagawa niya ay hindi, or sabihin natin nonsense, gawin natin. Gawin natin. Only God can send the water, but sometimes He wants you to dig a ditch. Bago natin makita yung faithfulness ng Panginoon sa kanyang mga pangako, kailangan muna natin ipakita sa Panginoon ang ating pananampalataya. Just as the body is dead without breath, so also faith is dead without good works. Sabi ni James, hindi ako Apostle James, pakita mo sa akin yung pananampalataya mo. Show me your faith without your works, and I will show you my faith through my works. Tama? Nagre-require yun ng action ng ating pananampalataya. According to Apostle James then, work is the completion of our faith. Tama? Ganun dapat yun. Faith. Okay? Faith is completed through our works. Kapag hihingi tayo sa Panginoon, mananalangin tayo sa Panginoon ng ulan, bago ka pa manalangin, nilabas mo na yung container. Ganon ang ibig sabihin nun. Ganon ang ibig sabihin nun. Hindi yung pagkatapos mong ipanalangin, saka ka maghihintay ng ulan, at pag umulan, saka ka mo ilalabas yung container, marami nang nasayang. Sabi ng Panginoon, Panginoong Jesus, ask, tama? And it will be given. Whatever you ask in prayer, believe, you will receive. Tama? Have faith. With no doubt. Ano ba ibig sabihin ng pananampalataya? Ano ba ibig sabihin ng faith? Nakasulat yan sa Biblia, sa Book of Hebrews. Ano sabi ron? Faith is the assurance of things we hope for. The conviction of things of what we do. The conviction of things we do not see. Yung mga bagay na hindi natin nakikita.
Yung future natin, hindi natin nakikita. Tama? May mga estudyante rito na isa lang yata, dalawa. May mga estudyante dito na hindi nila alam kung gagraduate sila. Totoo. Hindi nila alam. Pero, kung ilalagay mo yung pananampalataya mo sa Panginoon, at magkakaroon ka ng assurance and conviction na kagagraduate ka, makakagraduate ka. Ibigay mo yan sa Panginoon. Ngayon pa lang. Tama? Kung gusto mo magkaroon ng trabaho, kung gusto mo nga, sabihin natin, magpupurso ka ng magandang career, alam mo, magkaroon ka ng conviction and assurance sa ibibigay yan sa iyo ng Panginoon. Pero syempre, kailangan mo pagtrabahuan. Faith without work is dead. Amen? Amen. Just as the body is dead without breath, so also faith is dead without good works. Pero kailangan din natin mag-ingat sa mga prayers natin. Kahit sinabi ng Panginoon na kaya na, pwede natin ipag-pray ang lahat ng bagay, ilagay mo yung pananampalataya mo at walang duda na ibibigay sa iyo at mangyayari, mag-ingat din tayo. Kaya alam niyo kung bakit, di ba kayo nagtataka dito, meron dalawang hari, King of Israel and King of Judah. Nagkaroon ng division before. Alam niyo kung ang reason? Dahil binigay ng Panginoon yung prayer ng Israel. Yung blessing naging curse sa kanila, nag-cause ng division. Nawalan sila ng tiwala sa Panginoon, mas gusto nila magtiwala sa hari. Sige, bibigyan ko yun ng hari. Ano ng ending? Division. Minsan, yung mga bagay na pinagpipray natin, pag na-receive natin yung blessing, nagiging cursed. Kaya mag-ingat din tayo. Pag na-receive natin yung blessings, dapat hindi yung magiging dahilan para umalis tayo sa Panginoon. Kasi maraming tao ganun. Naka-receive ng trabaho, hindi mo na makita. Tama? Overtime. Ayan. So, pag may blessing, dapat hindi yun yung magiging cause para mawala tayo lalo sa Panginoon. Pangalawa, real faith believes big, but is willing to start small. Maliit muna. Tama? Kung kanal na pinapagawa sa kanila ng Panginoon, imagine mo kung gaano karaming armies yung kailangan painumin para masatisfy yung thirst. Sobrang dami. So, dapat malalim na kanal. Tama? Kung iisipin mo lang, yung trabaho na naghihintay sa'yo, napakahirap, no? Parang ayaw mo umpisahan. Hindi mo pag ginagawa, pagod ka na. Ganun minsan tayo Tama? Nakaka-overwhelming naman ng pinapagawa nyo sa akin. Pero alam mo, umpisahan mo lang sa isang hukay. Sa maliit muna, overtime lalaki. At saka mo makikita yung blessings and faithfulness ng Panginoon. Kailangan mo lang mag-umpisa. You should be willing to start small. And the next morning, about the time for offering the sacrifice, there it was, water flowing from the direction of Edom, and the land was filled with water. Saka lang dumating yung tubig nung natapos nila yung requirements ng Panginoon. Alam niyo, sa pananampalataya, meron akong 3 bagay na discover para magkaroon ng effective na pananampalataya. Una, kung merong nire-require sa'yo ang Panginoon na gawin, kahit gaano pa ka-nonsense para sa'yo, gawin mo. Katulad ng ginawa ng mga unang Kristiyano na nananampalataya sa Panginoon. Abraham, Noah, David, lahat na. Elisha, yung 3 hari, kung ano yung nire-require ng Panginoon, na kahit mukhang nonsense, gawin natin. Isang example niyan yung sa time ni Jesus, merong isang blind man, bulag. Alam mo kung ginawa ng Panginoon? Kumuha siya ng putik, si Jesus kumuha siya ng putik, dinuraan niya, nginudgud dun sa mata ng blind man. Tama? Tapos, pagkatapos gawin ng Panginoong Jesus yon, inutusan pa niya, pumunta ko dun sa tubig, linisan mo. Tayo, magrereklamo tayo nun. Nilagyan mo na ako ng putik sa mata. May laway pa. Tapos uutusan mo pa ako pumunta, ako pa maglilinis. Diba? Kaya naman ng Panginoon, sige, yan. Wala na, okay na. Kaya naman yun ng Panginoon Tama. Pero kailangan muna natin ipakita sa Kanya yung faith natin bago mag-work yung Kanyang faithfulness sa atin. Ano pa yung pangalawa, Pastor James? Yung isa naman, wala pang nire-require ang Panginoon, may ginagawa ka na. Isang example niyan,
na miracles na nangyari sa Bible sa time ni Jesus. Alam niyo kung sino? The bleeding woman. The bleeding woman. 12 years, dinudugo, may sakit. Kahit sa physician siya pumunta, hindi siya gumagaling. Walang nire-require yung Panginoong Jesus sa kanya, pero naglagay siya ng requirement sa sarili niya. Mahawakan ko lang yung fabric ng damit, ng cloak ng Panginoong Jesus, gagaling na ako. And by faith, gumaling siya. Tama? Gumaling siya. Kaya every time we pray for something na parang imposible sa atin, hindi pa dumadating, magpasalamat ka na sa Diyos. Act as if na-receive mo na. Hindi yung saka ka lang magsasaya, magdidiwang, magpapasalamat pag dumating na. Hindi pa dumadating, magpasalamat ka na. Bago ka manalangin ng ulan, nakalabas na yung container. Act as if na-receive mo na yung biyaya ng Panginoon. Kahit walang nire-require ang Panginoon. Pangatlo, have a persistent and unwavering faith. Sa panahon ulit ni Jesus. Merong isang tao doon, Canaanite woman, tama ba? Canaanite woman. Sige, sabihin na lang natin, hindi Hudyo. Hirap no? Canaanite. Oh, basta hindi Hudyo, yun na lang. Isang babae na hindi Hudyo. Alam naman natin si Kristo, nabuhay siya para sa Hudyo. Yung kanyang blessing and biyaya ay para sa Hudyo lang. Hindi pwede sa mga tagalabas. Tama? Kaya doon nag-ministry si Jesus Tama? Sa mga Hudyo lang. Pero merong isang woman na hindi Hudyo, lumapit sa Diyos kasi ang anak niya may sakit. Alam mo, ang harsh nga ni Jesus Alam mo kung sinabi ni Jesus? Dapat ko bang ibigay yung para sa bata or para sa mga anak at itapon at ibigay para sa mga aso? Dapat ko bang ibigay yung pagkain na para sa tao at ibigay sa mga aso? Ang harsh totoo lang. Pero alam mo kung ano yung sinabi nung, ano ba yan? Canaanite woman na yan? Alam mo kung ano yung sinabi niya? Kahit yung mumul ba tawag doon? Mumu. Kahit yung mumu, ay enough na para gumaling yung anak ko. Ay enough na, ay kinakain din ng aso. Kahit yung latak lang ng biyaya na naka-reserve para sa mga Hudyo, ang ma-receive ko, gagaling yung anak ko. Unwavering faith. Unwavering faith. Kaya kayo, pag manalangin kayo, malaki ang Diyos, malaki na dapat ang panalangin ninyo. Amen? Amen. Unwavering faith. Pray without ceasing. Pray with faith and no doubt na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Pero syempre, tandaan natin, may mga pagkakataon na kailangan mo munang magbungkal ng lupa. May paggagawa sa iyo ang Panginoon at i-prove mo sa Kanya yung faith mo bago niya ipakita yung faithfulness niya sa iyo. Hiyain ko bawat isa na pumikit at tayo'y manalangin.